Nabigo sa kanyang kahilingan ito pong si Senator Jinggoy Estrada na makadalo o mag-participate dito po sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Senator Jinggoy, unahin mo na lang muna yung problema mong legal bago mo isipin itong si Sara Duterte. Sa bagay, baka kaya naman naiisip ni Jinggoy Estrada yan, kapag ka nga naman maging Pangulo ng Pilipinas, itong si Sara Duterte, mangyayari lamang yan kapag una, hindi siya makonvict dito po sa impeachment trial, makakandidato sa 2028 at manalo, matutulad sa nangyari sa nakalipas na administrasyon na itong si Jinggoy Estrada napawalang sala, napakawalan doon po sa kanyang kinaharap na ikalawang kasong plunder. No? Yan naman ay aking obserbasyon at opinion lamang mga tol. Pero ito po ang balita sa oras po na ito. Kahapon kumalat yung balita na winidraw ni Senator Jinggoy Estrada yung kanyang petisyon para nga po mag-participate sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero ang kadahilanan lamang noon ay nagkamali sila ng pagsumite sa dibisyon diyan sa Sandigan Bayan. At kinorek naman nila yan, ngunit kahit ninais nilang maitama yung kanilang pagkakamali, ito naman po yung naging desisyon ng 5th Division kung saan kumakaharap ng kasong plunder itong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon po, dito sa balita ng Daily Tribune, Jinggoy barred from attending Sara impeachment trial. The Sandigan Bayan 5th Division denied the motion of Senator Jinggoy Estrada. Tinanggihan po ang kanyang motion na hinihiling sa korte na ibigay ang kanyang kakayahan na makadalo sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Estrada has remained detained at the New Quezon City Jail male dormitory in Payatas for a case of plunder at the 5th Division. Ito po yung partikular na desisyon ng korte. Ipatagalog po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po natin lahat mga tol. Translate in Tagalog. Senator Jinggoy, katulad nung sinabi po namin kanina, unahin nyo na yung problema nyo legal. No? Hayaan nyo na si Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na problema. Kung tutuusin, pabor pa nga yung pagkakakulong ninyo sa kanya. Diba? Kasi kung ang pagbabasihan yung boto, automatic acquittal na yung boto ng hindi makakadalong senador. Dahil hindi naman pwedeng ipagpalagay na conviction yon, diba? Nor acquittal. Kaya ang presumption or ang kalalabasan sa huli ay pabor para kay Sara Duterte. Dahil hindi ka makakaboto, hindi madadagdagan yung boto na dapat na nararapat, either acquittal or conviction. Sabi po dito, nasa harap ng hukuman ang isang mosyon na inihain ng akusadong si Senador Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada sa pamamagitan ng kanyang abogado na pinamagatang motion to allow accused Senator Jinggoy Ejercito Estrada to attend the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte Carpio. O sa Tagalog, motion upang payagan ang akusadong Senador Jinggoy Estrada na dumalo sa impeachment trial sa Senado ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte na may petsang June 29, 2026. Matapos suriin ang motion, lumalabas na si Estrada na isang bilanggong nakapiit ay ibinatay ang kanyang kahilingan na pahintulutang dumalo sa impeachment trial ng Pangalawang Pangulo sa dalawang dahilan. Una, ang paghatol sa isang opisyal na sumasailalim sa impeachment ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng 2/3 o 2/3 ng lahat ng mga kasapi ng Senado alinsunod sa Article 11, Section 3, 6 ng 1987 Constitution. At ikalawa, ang kanyang pakikilahok sa impeachment trial bilang isang senator judge ay isang mahalagang dahilan na nagbibigay katwiran sa pagbibigay sa kanya ng pansamantalang pahintulot na makalabas mula sa pagkakapiit.
Okay? Ayon pa sa desisyon na ito ng 5th Division, maikling paliwanag ni Halusos. Ito po yung ginamit nila. Ang pagpapahintulot sa akusado, apelante na dumalo sa mga sesyon ng Kongreso at mga pulong ng komite ng 5 o higit pang araw bawat linggo ay halos magpapalaya sa kanya at magbibigay sa kanya ng lahat ng mga pribilehiyong kaakibat ng kanyang posisyon. Ang ganitong di pangkaraniwang sitwasyon ay hindi lamang magtataas sa katayuan ng akusado apelante bilang isang espesyal na uri ng tao, kundi gagawin ding katawa-tawa ang mismong layunin ng sistemang koreksyonal. Para sa impeachment trial ni Vice President, ang pre-trial order na may petsang June 29, 2026 na inilabas ng Senado bilang impeachment court ay nagtakda na ang paglilitis ay gaganapin ng 3 araw bawat linggo simula July 6, 2026 para sa kabuuang 72 araw ng paglilitis. Binubuo ito ng 62 araw para sa prosekusyon at 30 araw para sa depensa. Bilang ng mga araw ng paglilitis at pagkakasunod ng presentasyon, ang paglilitis ay magsisimula sa Hulyo 6 at gaganapin tuwing Lunes, Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon hanggang July 27, 2026. Pagkatapos nito, ang paglilitis ay gaganapin tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 ng hapon hanggang sa matapos ang paglilitis. Isasagawa ang paglilitis batay sa schedule na naipamahagi na sa mga partido. Ang iminungkahing bilang ng mga araw ng paglilitis ay 62 para sa prosekusyon at 30 araw para sa respondents. Sa katunayan, hindi maaaring ituring ng hukuman ang kahilingan ng akusadong naghain ng motion bilang isang emergency o isang mahalagang dahilan para sa pansamantalang pagliban sa pagkakapiit. Bagamat ang impeachment trial ay may napakalaking kahalagahang konstitusyonal, hindi ito sa kanyang sarili lamang sapat na batayan upang pagbigyan ang kanyang kahilingan. Kung papahintulutan siyang dumalo sa impeachment trial, mangangahulugan ito ng patuloy at paulit-ulit na pagliban mula sa kanyang detensyon na mangyayari ng 3 araw bawat linggo sa kabuuang 92 days ng paglilitis. Sa kabuuan, aabot sa 31 weeks ang panahong ito. Ang ganitong kahaba at paulit-ulit na kaayusan ay hindi maaaring ituring sa anumang pananaw bilang isang emergency o isang makatwirang pansamantalang pagliban sa detensyon. Dahil dito, alinsunod sa mga desisyon sa mga kasong Trillanes Deport at Halusos, ang pagpapahintulot sa akusadong dumalo sa impeachment trial ay halos magiging katumbas ng pagpapalaya sa kanya habang tinatamasa ang lahat ng mga pribilehiyong kaakibat ng kanyang posisyon. Hindi lamang nito itataas ang kanyang katayuan bilang isang espesyal na uri ng bilanggo, kundi gagawin din nitong katawa-tawa ang layunin ng preventive suspension, o detention. Ang pagbibigay ng naturang kahilingan ay lubhang magpapahina sa mga limitasyon at restriksyong likas na kaakibat ng isang legal na detensyon. Yan po ang paliwanag kung bakit hindi po pinayagan ng 5th Division Sandigan Bayan ang kahilingan nitong si Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa paglilitis laban kay Sara Duterte. At simple lang naman kasi mga tol, wag nang ipagpilitan pa. Nakakulong ka na. Kung ako sa iyo, Senator Jinggoy Estrada, unahin mo na yung problema mo. Mag-focus ka na diyan sapagkat hindi po biro yan. Sapagkat pag ikaw ay napatunayan ng walang halong pag-aalinlangan, ang mga paratang sa iyo, makukulong ka ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng 20 years and 1 day to 40 years. Ilang taon na ba si Senator Jinggoy Estrada? Baka doon na po siya sumapit ng ika-80 kaarawan niya o higit pa.
pag nagkataon. Kaya instead na isipin mo pa itong impeachment trial ni Sara Duterte, just focus on your plunder case. Ngayon, balikan po natin ito pong balita kaugnay po ng mga pangyayari sa day 3 ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. Sa day 3 ng impeachment trial, inungkat ng depensa ang sinasabing plano raw para iligpit ang buong pamilya Duterte na binansagang Oplan Romano. Sabi ng depensa, totoo ang planong ito. Kaya raw gano'n na lang ang mga nabitawang salita ng Vice Presidente nang tanungin tungkol dito. Pero, ang sabi ng prosekusyon, wala naman daw pruweba ang depensa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa impeachment trial kahapon, ang kampo ng depensa ang nagbukas ng usapin tungkol sa Operation Romanov na sinasabing plano para umano iligpit si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Was right. At tinutukoy ng depensa ang tanong na ito ng isang vlogger sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024. Pahamak talaga tong si Princess Maui no? Alam niyo, kayong mga DDS, dapat sisihin niyo yung Princess Maui na yan. Kasi kung hindi siya nag-udyok kay Sara Duterte, wala sanang articles of impeachment number 4. Walang pagbabanta. Hindi magmumutawi sa mga labi ni Sara Duterte yang mga katagang binitawan niya na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker. Na naging siya raw ng mga binitawan niyang banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hango ang pangalang Operation Romanov mula sa pamilya Romanov ang royal family na namumuno noon sa Russia na minasakar 1 taon matapos sumiklab ang Russian Revolution. Pero giit ng depensa, totoo ang Operation Romanov. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real. Ngayon, ang sabi ng mga nagpapaliwanag na abogado dyan, at common sense din naman, since inamin ng depensa na nangyari talaga without saying ng pag-amin, parang anong tawag sa sitwasyon na ganon? Hindi mo sinasabing nangyari pero sa pagpapakita ng mga aksyon mo kinalaunan, ganun nga yung nangyari. Dahil po, ito yung pinapakita nila eh. Pinapangatwiranan nila na kaya nasabi ni Sara Duterte ay dahil merong banta sa kanyang buhay. In short mga tol, hindi nila dininay yung existence ng mga pagbabanta na yan ni Sara Duterte. At considering na hindi nila dinideny at dinajustify nila ito, sila ngayon ang merong burden para patunayan na merong pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte. Kaya ine-expect natin ngayon na dapat ipatawag ng depensa mismo si Sara Duterte o kung sino man para patunayan na meron talagang existence ng threat sa pamilya Duterte, particular dito kay Sara Duterte. Real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
Yes. Sabi ng depensa, hindi umano ito pinansin ng National Bureau of Investigation o NBI. The NBI gaslighted it. Pero ayon kay NBI Special Agent John Mark Calilong, sinubukan ng NBI na imbestigahan ang banta sa Vice Presidente at hindi lamang ang sa Pangulo. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. Ayon sa prosekusyon, walang pruweba ang depensa na totoo ang Operation Romanov. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement no ng Defense Counsel. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way, ano. So it just remains an allegation, no. And at the end of the day, it seems that by raising this matter, no, it seems that they're making the point that they're trying to justify the threats by raising this. No? Pero ang katanungan ho dyan na dapat din pag-isipan ng ating mga kababayan, tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations, ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente. So yan yung mga katanungan na dapat harapin at sagutin dito ho sa paglilitis na to. In short mga tol, parang above the law itong si Sara Duterte, no? Na ilalagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Kung hindi man sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Saka yung impact nun mga tol, paano kung may mangyari sa kanya na wala namang kinalaman ang mga taong binanggit niya? E di i-execute ngayon ng assassin niya yung pagpatay o pagtatangkang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Diba? Hindi, alam niyo kung ikaw responsable mag-isip at higit sa lahat, sumusunod ka sa batas, lalong-lalo na ikaw ay vice presidente, hindi dapat nagmutawi sa mga labi niya, yung mga ganong kataga. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang banta sa Vice Presidente ay hindi sapat na dahilan para ituring na tama ang pagbabantang ginawa niya sa Pangulo. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Duterte. Pero dati na niyang hinamon noon ng National Security Council na imbestigahan ang mga umunoy banta rin sa kanyang buhay na dapat daw talakayin sa pulong ng NSC o National Security Council. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Paanong hindi itatrato? Ikaw mismo ayaw mo makipag-ugnayan. Sa kampo ninyo ayaw nyo makipag-ugnayan sa NBI. Nag-reach out sa kanila ang NBI sa pangunguna ni former Director Jaime Santiago. No, napakasinungaling talaga ng tao na ito nanggagaslight sa harapan ng publiko No, saka kung talagang totoo 'yan na may banta sa buhay mo, makipag-ugnayan ka. Makipagtulungan kayo mismo mag-provide ng mga nalalaman ninyo. Malamang gawa-gawa lamang Kung meron ngang nagbabanta talaga, si Baste Duterte yun 'Di ba? Si Baste Duterte, bago pa ang issue na ito ni Sara Duterte, nagsalita yan sa isang talumpati niya, ewan ko kung saang lugar yon, ano? Parang Maisog Rally yata yun Tapos binanggit niya yung Romanov family. Ayusin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang direksyon na kanyang tinatahak, otherwise baka matulad sa Romanov family at sa kanyang ama. Tapos ngayon, ganyan ang gagamitin ninyo para pangatwiranan lamang. Ito, afterthought na lang nila ito, mga tol
Malamang sa malamang, hindi sasabihin ni Sara Duterte ang mga bagay na ito kung hindi niya nagawa yung meltdown na yon noong November 2024. President, hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa paglilitis, Hindi niya talaga nauunawaan ang mga bagay-bagay na turing abogado. No, unang-una, hindi binabaliwala kung may threat man sa kanya. Pangalawa, iba ang sitwasyon sa presidente. Once the president has been threatened, automatic national security yun. Sa ibang bansa nga, ayon sa mga nagpapaliwanag dito, pagka kahit sa Facebook lamang, pinagbantaan mo ang buhay ng Pangulo, arestado ka kagad eh. Dito lamang sa Pilipinas, ewan ko ba, bakit porkit vice-presidente ang nagbanta, parang untouchable. Samantala, nung panahon ni Rodrigo Duterte, isang pangkaraniwang Pilipino, teacher, nagbiro, nagbanta kay Rodrigo Duterte, ano ginawa? Arestado kagad. tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros sa mga abogado ni Duterte, ito ba ang depensa ng bise sa kasong grave threats at inciting to sedition laban sa kanya? Ay, meron na naman akong fans ng mga DDS. Ha? Bading na nga ako, di ba? Nagalaw ko tuloy yung camera. O sige na, bading na ako. Pero wag mo na akong patigilin. Ikaw na lang ang lumayas. O kaya kung ayaw mong lumayas, magtawag ka pa ng mga kapwa mo tangang DDS. Anak ng teteng tong mga tatanga-tangang Duterte supporters na ito. Magtawag na lang kayo ng mga kapwa nyo tangang DDS para dumami naman nanonood kay Top 1. 2,000 lang nanonood sa atin eh. Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President. We would like to remind Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Magkakaroon ng pagkakataon ng depensa na makapagpresenta ng kanilang sariling ebidensya doon sa article tungkol sa umuni pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo pagkatapos mailatag ng prosekusyon ang lahat ng articles of impeachment. Yan ang aabangan natin kung talaga bang may totoong pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte. Kasi patutunayan sa Lunes, Martes at Miyerkules ng prosecution na meron talagang assassin. Ngayon, pakinggan natin ang assessment ni Dean Mel Santamaria kaugnay ng nangyaring unang 3 araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosekusyon at depensa? Judge Villar Mark. Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean Attorney Mel Santamaria sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Anya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jerve Luistro nag-resonate na sa publiko. Talagang yung mga salita niya, saan naman kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin? Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya, Kakaiba talaga, no, mga tol? Biruin mo, vice-presidente ka, may kakilala kang assassin. Dapat ipahuli mo yan eh. Kasi pagka-assassin, mamamatay tao. Hindi ka dapat nakikihalubilo, nakikipag-communicate sa alam mong mamamatay tao. Pag mamamatay tao ang isang tao, dapat ang gawin mo dyan bilang masunurin sa batas, lalong-lalo na vice-presidente ka, ipaalam mo yan sa gobyerno, ipaalam mo sa law enforcement agency, at ipahuli mo. Pero ano ginawa ni Sara Duterte? Kinontrata pa.
talagang grassroots level naiintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate ito. This is a profound concern for the Philippines. Pero pinuri rin ni Santa Maria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research, kaya lang para siyang profesora. Para siya Why do you say that? Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Eh, kung ikaw Lies nanonood, with the prosecution. okay, ano yun? Luis Rojas was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Sison, the lecture type procedure, stoic siya. Para rin kay Santa Maria na isahan ng prosecution ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng isang observation ng manonood natin, ewan ba, bakit maraming naniniwala sa Duterte? Kasi dahil sa fake information, mga tol. No? Na-exploit kasi ng mga Duterte ang social media. As early as 2015, nung binabalak pa lamang nila na patakbuhin si Rodrigo Duterte, na-weaponize na nila ito at bumuo na sila ng mga grupo. Inamin naman niya ni Nino Barsaga, no? Isa sa mga original DDS, na nung mga panahong iyon, bumuo na sila ng grupo para i-promote ang image ng mga Duterte, particular si Rodrigo Duterte, sa harapan ng publiko at pagandahin ito, palabasin na anti-corrupt siya, anti-criminality, anti-illegal drugs. Pero ang katotohanan, hindi naman pala. No? Ngunit sa mga taon na lumipas, yun po yung natatak sa napakaraming mga Pilipino. Kaya itong mga DDS, kahit anong gawin mong paliwanag, wala na. Sarado na sila. Ang sasabihin lang nila sa'yo, sinungaling ka, bangag ka, mumurahin ka, o kung ano-ano pa. Hindi na nila pakikinggan kung ano yung mga impormasyon na dapat malaman ng bawat Pilipino ngayon. Ang pakikinggan na lamang nila kung ano ang sinasabi ng mga Duterte o ng mga vloggers na sumusuporta dito without any question. No? Tingnan nyo, obserbahan ninyo ang mga DDS. Nagtatanong ba sila sa kanilang mga sinusubaybayan ng mga vlogger? Hindi. Antimano, aagrihan nila. In short, mga tol, walang sariling pag-iisip itong mga supporters po na ito. Umaasa lamang sila kung ano yung ididikta sa kanilang impormasyon at yun na kagad ang ipapakalat po nila. Sa isang virtual press conference. Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that that is contaminated. Pero na nangyari? Nag-away sila nung July 7. Sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Norbasa, bakit hindi natin palabas? Lahat in 2 hours and plus. Nagkaroon ng debate dyan. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity ng USB na yun? Para naman kay Santa Maria. Wala na, di ba? Kaya maling-mali si Robin Padilla, nakatwiran, nakampihan pa yung depensa eh. Kasi yun naman talaga ang sinabi ni Robin Padilla doon sa kanyang mga pagtatanong at eventually mga post niya sa kanyang social media page. Kino-question niya yung authenticity. Bakit mo ko-questionin ang authenticity ng video kung mismong depensa hindi na question ito at ginamit pa nila mismo yung video para pangatwiranan kung bakit nagsalita ng ganon itong si Sara Duterte. Di ba? Kaya kung ako kay Sara Duterte, babatuhin ko ng laptop tong isang abogado o ilang abogado niya eh. Babatuhin ko ng laptop, de joke lang. Kasi merong balita na may nabato ng laptop eh. Sablay eh. Pero mo, imbis na mag-focus doon sa pag-discredit sa witness at questionin yung authenticity ng video, technicalities.
Piniresenta pa nila sa kanilang sariling cross-examination yung video. Ibig sabihin, inaamin nila na ganun talaga yung nangyari, di ba? Gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng bise ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt. Bakit kaya ganun, ano? Sa lahat ng mga pangyayari, natatanging si Zulaika Lopez lamang ang tao na nakapagpa-meltdown o dahilan ng meltdown ni Sara Duterte. Nakulong, inarestot, nakulong si Rodrigo Duterte, hindi naging ganon ang reaksyon, napakakalmado ni Sara Duterte sa labas ng Villamor Air Base noong mga panahong iyon. Pero, nung nakulong si Zulaika Lopez, aba, lalo na, nung nag-uumiyak na si Zulaika Lopez, nang galaiti sa galit at nang meltdown si Sara Duterte dahilan para magmutawi sa kanyang mga labi yung mga pagbabanta sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating speaker. Anong masasabi ninyo dito po sa ating pinag-usapan mga tol? I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area kung gusto nyo pong bumili ng t-shirt na binibenta namin ni Top Wife. Makipag-ugnayan lamang po kayo kay Top Wife sa kanyang messenger. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.